Hello everyone, ito na naman po ang inyong kapangarap at ang i-share ko po sa inyo in this video ay ano nga ba yung top 5 production system when it comes to dairy farming terms sa production system allocation dito sa New Zealand or sa mga nagdi-dairy farming. Ito ay napakahalagang malaman din nating lahat yung 5 klase ng farm system sa inyong farm. Kung isa kang nagmagbabaka, lalo na dito sa New Zealand, ay ang pag-uusapan natin in this video ay ang 5 klase ng system, farm system dito sa New Zealand. Is yung System 1, System 2, System 3, System 4, System 5. At bakit nga ba tinawag na 5 klase ng farm system sistema ng dairy farming dito sa New Zealand? Kaya ito napakalagang malaman nyo din guys. Uumpisan na natin ito yung System 1. Ano nga ba yung System 1? Ang System 1 ay ito yung tinatawag na all grass self-contained. Means 100% po ng pinapakain nyo sa farm ninyo pag ganito ay self-contained or lahat ng mga inaanin nyo ay walang imported, galing lahat sa farm. Lalong-lalo na ay syempre sa mga adult lang ito guys, hindi kasama yung mga young stock. At ito yung nasa dairy platform kung tawagin. At walang feed supplement sa milking herd ganyan, except na harvest na yung mga silage na ina-harvest nyo sa effective area ng inyong farm na milking cows ay considered pa rin po ito as System 1. Sa System 2 naman, ito yung 90 to 99% ng total feed ay homegrown based din. Ito ay 1 to 10% na pakain ay imported. 1 to 10% lang po yung pinapakain yung imported, yung mga meals kanyan. At ginagamit ito during end of lactation lang or sa mga wintering dry cows yung inyong imported na pakain. At 1 to 10% lang. Yung System 3 naman ay 80 to 89% ng total feed ay homegrown. At ito naman ay 11 to 20% ng total feed ay imported. Ito yung pang-extend ng lactation. Typically, pag autumn na ganyan, syempre, kailangan natin magpakain ng mga feeds. Dagdag pakain, ayun din ay nasa System 3. At yung mga supplement added like farm kernel, ganyan, grains sa shed, ay considered pa rin yun sa mga feed pad, ganyan. At saka sa mga wintering dry cows na supplement added nyo ay nasa System 3 pa rin yun. At ang System 4 naman ay ito ay 70 to 79% ng total feed mo ay homegrown feed din. At approximately nasa 21 to 30% ng pakain nyo ay imported. At ginagamit both period during end ng gatasan ng lactation at wintering dry cows ay 21 to 30% yung pinapakain yung imported, yung dagdag pakain. At sa System 5 naman, ito naman ay 50 to 69% ng total feed ng farm ay homegrown din. But ito yung more than 31% ng pakain ng farm ay imported throughout lactation period. Means like whole season ng lactation period ay nagpapakain kayo dire-diretso guys. Ito yung System 5. Talagang kapos talaga yung ng farm. Kaya syempre ay nagpapakain kayo ng 31% ng supplement dahil kulang talaga yung effective area ng farm para sa inyong mga baka. Kaya ganun yung nangyayari. At dapat tandaan din na pag 1 to 2 kg lang yung supplement na pinapakain nyo, dagdag, ay nasa System 3 pa rin yun. At isa pang tandaan sa pag-assess ng farm system ay hindi kasama dito yung mga young stock tulad ng mga R1, ganyan, R2, at ito ay based lang sa effective products ng milking herd. Ayun yung pag-compute ng o pag-assess ng farm system. Ito yung 5 farm system. Kaya ayun, napakalaga din na malaman ito guys. Kaya sana nakakatulong po yung mga information ng inyong kapangarap, yung mga binibigay kong mga tips and information sa kapwa natin magbabaka. Hindi man po ako ganun kagaling o kabihasa pa sa pagpa-farming, pero ito po ay pinapag-aralan din natin
at sinishare natin din sa inyo para syempre lahat tayo ay may maidagdag din sa ating kalaman bilang magbabaka na nandito sa New Zealand or nasa ibang bansa na may mga ganitong farm system, yung farm system 1, 2, 3, and 4, and 5. At tayo po ay nag-aral ng ITO dito sa New Zealand, NCQA, New Zealand Qualification Authority, hanggang level 4 po. Kaya kahit pa paano napag-aralan natin yung mga ganitong sistema noon during nung nag-aaral pa tayo at sinishare ko uli sa inyo para syempre ay ma-enhance na rin yung kaalaman ko na hindi mawala. Kaya gumawa ako ng video ganito para ma-share ko din sa inyo guys. Ayun. At sana nakatulong po itong information ulit ng inyong kapangarap at sa mga hindi pa po nakakapag-follow, pa-follow naman po dyan at yung mga ibang videos po natin ay nasa YouTube channel natin. Kung gusto niyo rin po akong i-subscribe doon sa ating YouTube channel ay meron din po tayong YouTube channel. Ayun. At enjoy lang po yung pagbabaka. Lalo na po yung mga kasamaan ko dito sa New Zealand bilang magbabaka. Kaya ayun, mahalaga din po nating malaman yung mga ganitong information para kahit papano ma-idea po tayo. Hanggang dito na lamang po and God bless. Bye-bye.